Ano ba ang 7 trompeta na binabanggit sa Apokalipsis 8 at 9? Ano ang kahalaga nito sa kasaysayan ng mundo? Ano ang kaugnayan nito sa pangalawang pagdating ni Kristo? Ano ang dahilan ng pagkamatay ng libu-libong mga ibon na bumagsak mula sa impapawid? Mga pagdagsa ng libu-libong mga isda sa dalampasigan ng iba't ibang bahagi ng mundo? Ang pagkaanod ng mga patay na balyena sa dalampasigan ng Tasmania? Simbolo na ba ito ng katapusan ng mundo? Nahihipa na ba ang 7 trompeta ng Apokalipsis? Ang lahat na ito ay ating pag-uusapan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary. At kung bago pa lang kayo sa channel nito, please maaari po bang paki-like, paki-subscribe at paki-click lang po ang inyong bell button para updated kayo sa mga bagong video. Kaibigan, ito ang prophetikong babala na dapat ninyong malaman. Apokalipsis 8:9 at namatay ang ikatlong bahagi ng mga buhay na nilalang sa dagat at ang ikatlong bahagi ng mga barko ay nawasak. Japan. APnews.com ay sinabi na 1,000 tonelada ng mga patay na islang sardinas ang naanod sa dalampasigan ng Hilagang Japan noong ika-8 ng December 2023 sa hindi malamang dahilan ayon sa mga opisyal na naglikha sa kahabaan ng dalampasigan na gaya ng isang kumot na pilak na may sukat ang layo na 0.6 miles. Ayon sa mga lokal na residente ay hindi pa sila nakakaranas ng katulad nito. Ang ilan ay kumuha para ibenta o kainin, ngunit mayroong paalaala na paskil sa website na hinihimok ang mga residente sa nasabing lugar na huwag itong kainin dahil pinaghihinalaang na may nakakaibang bagay ang pangyayaring ito. Isang pangyayari na matagpuan sa Exodus talatang 21, ang mga isda sa ilog ng Nilo ay nangangamatay at ang ilog ay naging mabaho. Tunay na nauulit lang ang kasaysayan. Ito ba ay tanda na malapit na ang katapusan? China, November 16, 2023. Ayon sa sun.com.uk, nakakakilabot na sandali na daan-daang na mga ibon ang nangahulog mula sa langit na kumuyog sa lungsod na tanda ng Apokalips. Ito ay nakuhanan ng kamera na pulutong na mga ibon na biglang bumagsak ng mga patay. Pagkatapos na ito ay makitang umiikot sa kalangitan ng China sa itaas ng mga bubong ng mga gusali. Makikita mo sa larawan na nakuhanan ng kamera ng isang residente sa Laevin sa rehiyon ng Guangxi sa Timog China. Nakita mo na ang nasabing laksa-laksang mga ibon ay paikot-ikot muna sa kabigla na lang na bumulusok mula sa impapawid. Ayon sa ulat, ito ay iminumungkahi na ang mga ibon ay lumilipad sa mainit na klima, ngunit dahil sa taglamig na ang temperatura ay umabot sa 0 degree na naging dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Ngunit hindi ito ang paliwanag na kung bakit napakaraming ibon ang namatay sa parehong oras, sapagkat sa kultura ng mga Tseno, ang pagkamatay ng mga ibon ay tanda ng kawalan ng pag-asa. At para naman sa mga Kristiyano, ang pagbagsak ng mga patay na ibon mula sa langit ay nagpapakita ng galit ng Diyos at malapit na ang kanyang paghukom at paghiganti. Maraming iba't ibang kultura na ang pagdating ng mga laksang mga ibon ay inuugnay na nalalapit na ang kapahamakan. Katulad ng mga buwetre, dahil sa masamang karakter nito, ito ay kanilang iniugnay sa masamang pangitain ng kamatayan o isang naghihintay na kalamidad. Isa pang ulat mula sa sun.co.uk na gaya sa nangyayari sa Spain, isang misteryosong salot ng matagpuan ang daan-daang mga ibong patay na nahulog mula sa langit na gaya ng ulan na nag-iwan ng pagkabahala sa mga lokal na residente. Sa Lucas 17:37, sinabi ni Jesus na ang lahat ng ito'y mangyayari sa panahon kung kailan ay hinog na ang paghatol. At sila'y sumagot at sinabi sa kanya, "Saan, Panginoon?" Gayunpaman sinabi niya sa kanila, kung nasaan ang mga bangkay, ay doon nagtitipon ang mga buwetri. Sa Tasmania, November 29, 2023, mahigit sa 30 mga patay na balyena ang natagpuan sa silangang baybayin ng Tasmania.
Nakita natin ang pagtaas ng numero sa ulat ng pagkamatay ng maraming mga hayop sa taong ito 2023 sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa wakas ay atin nang nasaksihan ang katuparan ng hula na sinabi ni Propetang Oseas sa Kabanata 4 talatang 3, ang lupain ay natutuyo at ang mga naninirahan doon ay nangangamatay, maging ang mga hayop sa parang, ang mga ibong lumilipad sa impapawid, maging ang mga isda sa dagat ay inalis, ay nawala. Apokalipsis 8:9, ang ikatlong bahagi ng mga nilalang sa dagat ay namatay at ang ikatlong bahagi ng mga barko ay nawasak. Ang Apokalipsis 8 ay nagsasalita tungkol sa pag-ihip ng mga trompeta. Hinipan na ba ng Diyos ang 7 trompeta ng Apokalipsis na siyang tanda ng katapusan ng panahon? Paano tayo maghanda para sa 7 trompeta? Ito ang kaugnayan ng 7 trompeta ng Apokalipsis sa kasaysayan ng mundo. Ang pangalawang trompeta ay 300 AD hanggang 476 AD. Nang patunugin ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta, ay bumagsak sa dagat ang parang malaking bundok na nagliliyab na itinapon sa dagat at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. At ang ikatlong bahagi ng mga buhay na nilalang ay namatay at ang ikatlong bahagi ng mga barko ay nawasak. Tingnan natin ang mga aklat ni Jeremias na siyang susi para buksan ang simbolismo tungkol sa eksena ng ikalawang trompeta, na ayon kay Propetang Jeremias na ang tinutukoy ay ang Babylonia bilang isang mapanirang bundok. Sa panahon ni Juan, ang Babylonia ay siyang simbolismo na kinakatawanan ng Imperyong Romano. At sa panahong iyon ni Juan, tinutukoy ng mga Kristiyano na ang Roma ay ang bagong Babylonia, ang simbolikong nasusunog na bundok ng pangalawang trompeta na propesiyang pagbagsak ng Imperyo ng Roma. Ang ikatlong trompeta, 313 AD hanggang 538 AD. Apokalipsis 8 talatang 10, at humihip ang ikatlong anghel at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo. Ang pangalan ng bituin ay wormwood at maraming tao ang namatay sa tubig sapagkat naging mapait ito. Ang katotohanan na ang bituing ito ay naglalarawan bilang napakausay na larawan, partikular bilang isang anghel na may mataas na katungkulan, na inilarawan ito ni Isaiah sa Kabanata 14 talatang 12 hanggang 15 na ito ay si Satanas bilang tala sa umaga na nahulog mula sa langit, at ang bituing ito ay pinangalanan na wormwood, na isang halaman na kilalang kilala ang kalidad nito sa pagiging mapait at matapang na lason. Nagbabala si Pablo sa mga unang Kristiyano sa pagdating ng apostasiya kung saan ay babalaktutin ng mga guro ang ebanghelyo at ipakilala ang mga maling aral sa loob ng iglesia. Mga Gawa 20:29, darating ang mga mababangis na mga lobo sa gitna ninyo na walang patawad sa mga kawan. Hinulaan rin ni Pablo ang malaking apostasiyang ito na papasok sa mga iglesia. Ikalawang Tesalonica 2:1, 2 at hanggang 12, ang tao ng kasalanan na siyang Antikristo. Ang ikaapat na trompeta, 538 AD hanggang 1798. Pagkatapos ay tumunog ang ikaapat na anghel at ang ikatlong bahagi ng araw ay tinamaan, ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Kaya ang ikatlong bahagi sa kanila ay nagdilim, ang ikatlong bahagi ng araw hindi sumikat, at gayon din ang kadiliman sa gabi. Ang kadiliman ay simbolo ng paghatol laban sa apostasiya. Ayon sa Mikyas 3:6, ang liwanag sa bagong tipan ay kumakatawan sa ebanghelyo dahil si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Kaya ang lahat na nanampalataya sa kanya hindi lalakad sa kadiliman. Juan 8:12. Ang tinutukoy na kadiliman ay ang ikalawang ebanghelyo. Ang pagbagsak ng paganong Roma ay siya naman ang pagsilang ng kapapahan. Ang mga pananakop noon ng mga barbarong kaharian ay nagdala ng kaguluhan sa imperyo ng Roma, at ito kung bakit nagsimula na may luklok ang kapapahan sa trono ng Roma. Nang dahil sa kaguluhang ito, ang mga tao ay naghanap ng maaring magdala sa kanila sa kayusan na naisip nila na ito ay matatagpuan sa obispo ng Roma. Ang ikalimang trompeta, 1789 hanggang 1798. At pinatunog ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita ko ang isang bituin na nahuhulog mula sa langit, at ang mga susi ng kalaliman ng abis ay ibinigay sa kanya, at binuksan niya ang hukay sa kalaliman, at lumabas ang usok mula sa kalaliman na gaya ng usok ng isang malaking horno, at ang araw at himpapawid ay nagdilim sa pamamagitan ng usok mula sa kalaliman, at nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan.
Ang tunog ng ikalimang trompeta na isang bituin na bumagsak sa lupa ay parehong bituin na ating matatagpuan sa pangatlong trompeta na lumason sa batis at mga bukal ng tubig. At sa talatang ito, siya ay kinilala bilang anghel ng kalaliman at pinuno ng hukbo ng mga demonyo. Na sa salitang Hebreo, ang kanyang pangalan ay Abaddon, nang ibig sabihin ay ang pagkawasak. Na sa salitang Griego naman ay Apollyon, nang ibig sabihin ay maninira. Ang kanilang mga sandata ay kagaya ng buntot ng isang alakdan na kanilang ginagamit upang pahirapan ang mga tao. Apokalipsis 9:10, sa Biblia ang buntot ay simbolo ng panlilinlang na siyang ginagamit ni Satanas upang ilayo ang mga tao mula sa Diyos patungo sa Kanya. Tinutukoy ni Isaias na ang mga ito ay mga bulaang propeta na nanlilinlang ng mga tao sa pamamagitan ng mga maling aral sa pamamagitan ng buntot. Isaias 9:14 at 15. Ang ikalimang trompeta ay naglalarawan sa espiritual na kalagayan ng mundo na ang teolohiyang nakasentro sa Diyos ay napalitan ng atyestikong filosofiya. Ang panahon ng ikalimang trompeta ay ang unang digmaang padaigdigan na pinagtibay ng Apokalipsis Kabanata 11 talatang 2 hanggang 12, ang panahon ng atyestikong Pransya na tanyag sa tawag na Digmaang Pransis. Ang ika-6 na trompeta ay 1844 hanggang sa katapusan ng mundo. Ang ika-6 na trompeta ay isang matingkad na paglalarawan ng pagsasama-sama ng mga masasamang mga tao sa pangunguna ng tatlong simbolikong Trinidad ni Satanas para sa huling labanan, laban sa nalabi ng Diyos ayon sa Apokalipsis 16 talatang 13. Ang pangwakas na pagtitipon ay nagsimula noong 1844 ayon sa propesiya ni Daniel sa Daniel 8:14 hanggang sa 2,300 araw hanggang ang santuaryo ay lilinisin. Natitindi pa hanggang sa pagsara ng pintuan ng awa. At bago ang pagsara ng pinto ng awa, ang ikapitong anghel ay kanyang hihipan ang kanyang trompeta at si Satanas ay magdadala ng mapandayang Pentecostal revival. Apokalipsis 13:13, siya ay magsasagawa ng dakilang mga tanda na magpapababa ng kahit apoy mula sa langit papunta sa lupa sa mata ng mga tao. Ang layunin ng Peking revival nito ay upang pangunahan ang totoong revival para hindi makapaghanda sa pagbuhos ng huling ulan. Ang ikapitong trompeta, Apokalipsis 11:15, pagkatapos ay hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta at sa langit ay may malakas na tinig na nagsasabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ang kanyang Kristo na maghahari magpakailan at kailanpaman. Ito na ang paghahayag ng katuparan ng lahat ng mga bagay at ang pagkumpleto ng paghahayag sa iwaga ng Diyos. Apokalipsis 10:7. Ang pagtunog ng pitong trompeta ay hudyat ng pagtatapos sa kasaysayan ng mundo at ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay nakumpleto at ang kaso ng bawat tao ay napagpasyahan na. Isang tinig mula sa langit ang gumagawa ng isang deklarasyon ng matibay na pagtatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Ang ikapitong trompeta ay nagpapakita ng katapusan na pangyayari ay ang panghuling pagtatagumpay ng Diyos na siyang mamumuno sa mundo na malapit nang dumating. Kaibigan, nais mo bang ihanda ang iyong buhay, ang iyong pamilya para sa ikalawang pagdating ni Kristo? Habang hinihipan ng Diyos ang trumpeta ay kanyang sinasalubong ang kanyang iglesia dito sa lupa. Mangyari po bang pakitype sa inyong mga comment section sa salubong ako kay Jesus. Hanggang sa muli mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.